Samantala, 15 bus ng Florida Transport Inc. ang sinuspindi ng Department of Transportation matapos mag-viral ang isang video na nagpapakitang tila nakikipagkarerahan ang mga ito sa isang national highway. Narito ang report ni Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada Live Report. Gabi nitong linggo, Hunyo 8, sa kahabaan ng National Highway mula Nueva Vizcaya patungong Isabela, makikita sa viral video na inupload ni Carlo Carbonell ang 6 na bus ng Florida Transport Incorporated na tila nag-uunahan sa kalsada na parang isang karera. Ang mga bus, papalit-palit pa ng linya at tila hindi alintana ang iba pang kasabay ng mga motorista sa kalsada. Dahil dito, agad na kumilos ang Department of Transportation at sinuspinde ang 15 bus ng Florida Transport Incorporated. As of today, suspended yung 15 bus na nagpa-try doon sa Rotan Santa Ana to Sampaloc sa Cagayan. At yun, Baguio to mga Papayaw. Isa sa mga bus na nakita sa video ay out of line mula sa rutang Baguio Carmen, nakita siya sa Cagayan Valley. Kaya pati ang rutang Baguio Apayao ay isinama sa suspension. Magtataka kayo, bakit kasama yung Baguio to Apayao? Dahil isa doon sa mga bus na nakipagkarirahan sa National Highway papuntang Cagayan Valley, out of line. Ang rota niya Baguio Carmen. Apayao Carmen. Ang layo nun. Pero, siguro, hindi ko lang, baka bagdado na yung ibang driver doon, mag-usap sila, magkakarera sila, mag-isama siya doon. Bukod sa suspensyon ng mga unit, 70 araw ding suspendido ang lisensya ng mga driver ng 6 na bus. Lahat ng bus driver ng kumpanya ay sasailalim din sa mandatory drug testing. Lahat ng driver ng buong Florida Bus Company ay required ngayon mag-mandatory drug test. Sisimulan sila kaya yung ginawa natin sa Solid North, sisimulan silang i-drug test in the coming days. Naglabas naman ng pahayag ang Florida Transport Incorporated at humingi ng paumanhin at sinabing hindi nila kinukonsinti ang ganitong asal sa kanilang kumpanya. Pero ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi sapat ang paumanhin lamang. Ipinag-utos na niya sa LTFRB na ipataw ang pinakamabigat na parusa laban sa bus company. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. I saw the statement and apology by the Florida Bus Company. And I'm telling them now, apology not accepted. Pinahaharap sa pagdinig ang operator ng kumpanya na itinakda sa June 25. Para sa DOTR, kailangang panagutan ng Florida Transport Incorporated ang kapabayaang ito dahil sa kalsada buhay ang nakataya. Paano kung may namatay doon? Napakadaling meron na aksidente doon sa pinagagawa niya. Kaya po, ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Nahihiting ko, lalo sa mga driver ng mga bus na yun, mahirap mo ng trabaho na yun. Pero dahil sa kalokohan ginawa nila, 90 days wala rin trabaho. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.